Yari daw po si Alan Peter. June 1, Opo. tapos No, yung kabilang panig, 12 ho, mga kababayan. 'Di ba, 12 yung pinaka-quorum. Ano sabi ni Joel Villanueva? Pagka nagkaroon, tutupad po tayo sa ating tungkulin. Kapag tumupad si Joel Villanueva sa kanyang tungkulin, ano po mangyayari? Rodante Marcoleta, paki-explain mo nga sa mga DDS pagka dumating si Villanueva diyan sa Senate. pumunta kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Mukhang tuluyang matatapos yung ano tawag dito? Yung panaginip ni Alan Peter Cayetano na siya ay na siya ay Senate President pa din po. Pag pumunta, isa man sa kanila ng June 1, tapos si Peter Cayetano. Pag pumunta naman po ng June 2, Lalagpas kayo ng 13 pag nagpas ng 13. nagkataon. Oo, Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta Ayun, kahit po uto-uto yan, mga kababayan, naintindihan niya, ha? ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Ayan, pag June 2 naman daw pupunta, yung kampo nila Rodante Marcoleta, Patay din. patay din si Alan Peter Cayetano. Ngayon, kung babalikan natin yung pagyayabang ni Alan Peter Cayetano na makapal daw, na talaga daw malakas yung kampo nila, hindi daw manipis yung kanilang majority. Kaso itong sinasabi ni Rodante Marcoleta na kasama ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, pinapaalam sa atin na ganito kanipis itong majority ni Alan Peter Cayetano. No, isa lang ang pumunta, may sinasabi pa nga No, mas hudas pa kay Judas ang huhudas daw po sa 13. Sabi ni Ma'am Tamura, good morning daw sa lahat. Shout out po siya. Makukulong ba si 2K? Nakapilo ka sa kasong plunder? Base po mga kababayan, doon sa pagkakaintindi ko, malaki ang tsansa na malong ko ito. No? Kasi, kumbaga, yun pong sa sose, para maiwasan nila yon na madiskwalipika si Rodante Marcoleta. Iniwas nila, no? Hindi kasi, kumbaga, hindi naman panahon pa ng eleksyon yan. Sabi ng DOJ at sabi ng Ombudsman, sandali, hindi pala panahon ng eleksyon pero tumatanggap ka ng pera. Yari. Yari, kaya talagang napunta doon sa plunder. Di ba? Game. Sabi ni Jeso Maro, paano naging June 2? June 15 na ngayon. Baka July 1, Mark. Ano ba talaga? Hindi, ikaw naman. Jason Maro, ang gustong paliwanag ni Marcoleta yung nangyari nung 2 araw na hindi nila pagpasok sa Senado. Iyon yun, di ba? June 1, hindi sila pumasok. Wala. Ayun nga yung sinasabi natin. Putrages, itong kampo ni Alan Peter Cayetano na sila Marcoleta at yan sila 25 milyong piso ang ang ginagastos araw-araw sa Senado tapos hindi nila papasukan. 2 araw na hindi pumasok. 2 araw na hindi pumasok. Magkano ho yun? 50 milyon ang sinayang, mga kababayan. Noong kampo nitong sila sila Alan Peter Cayetano. Yun po yun. Tapos kapag June 3 naman, yun na yung nag-session o nag-quorum na yung doon sa kabilang batch. At June 3, doon na pumunta mismo si Chis Escudero. Okay, nalilinawan nyo. Sandali nga, nalilinawan nyo na, ha? Ngayon, tuloy. Pag June 3 naman, pumunta. Di ba? June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya at legal nilang mailulong. Ay ko po. Masakit po yan, ha? Bilang kaalyado ni Marcoleta. Bilang kaalyado ni Alan Peter Cayetano. Masakit po yan, mga kababayan, ha? Biri mo, sasabihin mo, malaya at legal nilang mapapatalsik itong si Alan Peter Cayetano. So wala po yung katotohanan na manipis po talaga. Na makapal o matigas yung kampo nila doon. 'Di ba?
kung yung ganun lang na pagpasok, wala na, tapos na. So sa madaling salita po, iniiwasan lang po nila na magkaroon po ng quorum, mga kababayan. Kaso 12 daw, obra na, pwede na daw po. Base po yan sa mga abogado at mga lawyer. Tulugso si Alan Peter. Ayun. Kahit ano. Kapag ka Ngayon, kapag nagkagutuhan, talo kayo. ganon, Pagka nagkabotohan, talo kayo. Aminado sila. Alam nila, di ba? yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit So ngayon, dahil dyan sa napapabalita at ramdam ng mamamayang Pilipino na si Joel Villanueva ay papasok, pupunta sa Senado, ano kaya ang gagawin ni Bato de la Rosa? Papasok kaya ulit si Bato de la Rosa para magpaka-superhero? Or hindi niya na gagawin yun, mga kababayan? Ako, tingin ko, hindi niya nagagawin yun eh. No? Minsan na pong namutla ang kanyang muka, minsan na pong nangatog ang tuhod, minsan na po nating nakita si Bato de la Rosa, nakala mo, alagwa yung utak. Saka iisip kung maililipad na ba siya doon sa dahig, tingin ko hindi na po siya, hindi na siya papayag na muling pumasok po doon, mga kababayan. Eto naman daw. Siguro ito naman po ang dahilan, mga boss Chipamo sir, ni Boss Joel kung bakit napagtanto niya o napag-isip-isip niya na umattend na siya doon sa mga pagdinig. Bakit to, mga kababayan? Sabi dito, Eddie Villanueva, payo sa anak na si Joel, pairalin ang konsensya at pananampalataya sa gitna ng sigalot sa Senado. Basahin natin yan. Sabi dito, hinimok ni si Bac Party List Representative Eddie Villanueva ang kanyang anak na si Senator Joel Villanueva na pairalin ang konsensya at pananampalataya sa pagdedesisyon sa gitna ng umiiral na alitan sa Senado. Siguro po, naiisip na din ni Joel Villanueva, putra guys, itong kasama ko, itong ibinoto natin, itong pinalit namin na Senate President, simula nung naupo bilang Senate President, wala pang magandang ginagawa. Pinataka si Bato de la Rosa. Tapos, putukan sa Senado. Mga pagsisinungaling na sunod-sunod. Siguro nakukonsensya niya, ayoko dito. Mukhang kinakailangan kong lumipat na at maghalal na talaga. Kasi ngayon, ang sitwasyon, mga kababayan, si Win Gatchalian, acting Senate President lang po. Ngayon, kapag kayong 12 pumasok at tapos itong si Villanueva pumasok din at lahat yan bumoto, palitan na natin si Peter Cayetano. Wala na po. Tapos na po ang ilusyon ni Alan Peter Cayetano. Doon na po talaga matutuldukan at talagang ewan natin kung ano pa din ang gagawin ni Peter Cayetano, kung patuloy pa din hahawak at patuloy pa din niyang sasabihin na siya ang Senate President. Di ba? Tuloy, sa isang pagtitipon, sinabi ng ama ni Villanueva, na hindi dapat ibatay ng senador ang kanyang mga desisyon sa impluwensya ng mga kaibigan o kaalyado sa politika, which is, yan po sila, mga DDS.